nandito po tayo ngayon sa Builder's Warehouse dahil papakita ko sa inyo kung paano i-charge ang inyong mga EV or electric vehicle. So first thing to do is hanapin nyo po kung nasaan yung charging port ng inyong mga electric vehicle. Like this one, itong JAC E-Way 3, nandito po ang charging port niya. Pangalawa naman po, hahanapin nyo siyempre kung yung charging station. Ang mga charging station po ngayon usually naka-install yan sa mga malls like SM malls, mga Ayala malls, and including mga Petron gas station, Shell gas station. Nandun po makakita po kayo ng inyong mga charging stations. So, kailangan po guys, compatible yung inyong charging cable doon sa inyong mga charging port. Like this one. Dito po sa case na to, ang ating pong charging station ay nandito sa Builder's Warehouse. Ito po siya. So, sa Builder's Warehouse po, free po kayo makakapag-charge ng inyong EV cars. Ito po ang charging station ng Builder's Warehouse. So, kapag bago nyo po siya ipasok, so kailangan nyo pong i-open muna yung breaker nila. So makita nyo po naka-on na, no? At saka nyo po tanggalin ito and make sure po na ito ay compatible sa inyong mga charging port. By the way guys, kailangan umaandar yung sasakyan nyo, yung EV, para nyo siya ma-charge. Yan. Dalawang klase po yung charging nito. Yung charging port nito, isang pambahay at isa pong pang charging stations. Ito po, like this one, kailangan po isasakto nyo rito yung inyong pagpasok. Yan. So, nakapasok na po siya and make sure na mag-green light po ito. So, pag nag-green light po ito, makikita nyo rin sa inyong dashboard ng inyong sasakyan na may green light din po siya. Ibig sabihin, nagcha-charge na po siya. At naka-indicate din po sa inyong monitor kung ilang percent na lang po yung kanyang i-charge. Like this one po, ito pong sa E-Way, may natitira po kasi siyang 45%. So, meron din po, naka-indicate din po dyan kung ilang oras nyo siya i-charge para ma-fully charge. Yan, nakikita nyo guys, nag-charge siya. 46% siya nag-start. Ilang oras pa? 4 hours po na charging para maano siya sa 100%. Yan. So kapag naisara niya na po yan guys, pwede nyo na po siyang patayin gamit ang inyong mga remote control. By the way guys, may mga charging station na nagre-require ng RFID card na tinatap lang. Meron naman via app at meron din po na via mga cashless sa yung mga ibang charging station. So 4 hours, kailangan balikan nyo siya. Tapos tsaka nyo tanggalin ang inyong charging cable. A few moments later. So guys, kanina 45% na lang yung natitirang battery niya. So nakalagay dito sa monitor na 4 hours of charging para maging 100%. Since kailangan na namin umalis, i-discontinue na namin ang kanyang pagcha-charge. Nasa 85% na siya. At ang kaya niyang takbuhin sa 85% ay 345 kilometers pa. Actually, kailangan pa niya ng 1 hour and 10 minutes para ma-fully charge siya at maging 100%. Kasi sa 100%, 405 kilometers ang kaya niyang takbuhin.
So off we go na, kailangan na naming umalis. So guys, kapag dalawang klase yung pagcha-charge, isang pwede sa bahay nyo at pwede naman sa mga charging station. Yung sa bahay, it will take you some time, mahabang oras para ma-fully charge siya. Pero pagdating naman sa mga gasoline station or sa mga mall, sa mga charging outlets, mas mabilis siya. Ang alam ko, 35 pesos per kilowatt hour ang i-charge sa inyo pag nag-charge kayo sa labas. Meron din na 22 pesos per kilowatt hour naman ang china-charge ng iba, pero mas slow charging yon. Okay guys, sana nakatulong sa inyo itong tutorial na to kung paano i-charge ang inyong mga EV. Ngayon, kung interesado kayong tumingin ng mga display or model ng mga EV, punta lang kayo sa mga branches ng Builders Warehouse, North and South. Marami kayong makikitang Toraco units ng electric vehicle. So I'll see you guys again, and follow me on my Facebook page at subscribe nyo na rin po ako sa aking YouTube channel, Lemon TV Vlog. Bye for now!